Okay po, andito tayo ngayon sa LMJ Resort and ATV sa kanilang mini zoo at tatanungin natin ang mga guests sa kanilang experience sa zipline. Ma'am, ano pong name nyo po? Gemma. Kishi po. Jenny. Ayan ang ating mga guests. Taga saan po ba sila? Tagig. Upper Bikutan. Marikina. Manila, Taguig. O yun po, yun sila. O, kamusta po ang experience nyo, madam? Masaya. Very excited. Okay lang po, masaya. Ayun po, ma'am. Super nag-enjoy, sobrang saya. Masaya, pati mga ATV nila, sobrang nakaka-enjoy. Nakakapagod lang, pero enjoy naman. So, can you invite, mga kakilala nyo, invite nyo lang po yung mga gusto nyo pong pumunta pa dito para ma-experience sila yung na-experience nyo. Dito sa LMJ, para ma-experience nyo rin yung ATV at saka zipline, sobrang nakaka-enjoy, nakakawala ng stress. Lalo na pag galing kayo sa Manila, super sa work, sa mga activities sa school, enjoy kayo dito. Wala po. Ako super enjoy talaga ako, kuya. Masaya, masaya. Kaya lahat ng mga kaibigan ko gusto nila pumunta dito. Super ganda. Thank you po, thank you. My name is Christian Orbe. Burns. We're from Pampanga, Mabalacat City. Pampanga po. Yung experience namin, actually second day namin eh. Sobrang enjoy naman and then best experience. So, can you invite yung mga natin, fellow viewers and listeners po? Yes, sa mga fellow friends ko dyan, yung mga students ko din, try nyo dito pag napapasyal kayo sa Boracay. Enjoy the best experience. Thank you, sir. Kamusta po yung experience nyo dito, sir? Sobrang okay po kasi actually itong LMJ is full package siya kasi aside from zip lines and may mga may zoo pa. So meron din silang kasamang ATV which is really good kasi sobrang obstacle course or yung track back tawagin. Kompleto po, sir, no? Kompleto, boss. Can you invite your friends, family, and fellow viewers and listeners po natin? So yun, sa mga kung sino po nanonood, itry nyo na po. So once po nag-visit kayo ng Katiklan or ng Paboracay, wag nyo pong tawag dito, palalagpasin na hindi try po yung tawag dito, LMJ. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So ngayon naman, kayo naman i-quiz day ko ngayon. Ha? Okay. Saglit lang ito. Ha? Anong klaseng ibon ito? Taas ang kamay. Ikaw. Eagle. Ikaw. Philippine Eagle. Ikaw. Very good. Magaling talaga. Ikalawa. Ang sunod ay anong ibon yan? Flightless. Babae naman. Babae. Ostrich. Doon sa likod. Ay, very good talaga ang Cobay Sorel Elementary School. Ha? Joke. So, ostrich and Philippine Eagle. So, sino ang nakakita ng ostrich personally? Ikaw, nakita mo na? Personal, saan? Ikaw, saan? Sa ball, ikaw. Kalibo, ikaw. Ha? Saan mo nakita personal? Di yung personal, nakapunta ka talaga. Ha? Okay. Yung nakapunta, pinuntahan mo na pwede mo sa mawakan, pwede ka magpa-picture doon. Ha? Ikaw, saan mo nakita? Sa Maynila. Ikaw, saan mo nakita? Kalibo. Puro Kalibo, ha? Di nyo ba alam na meron dito sa Malay? Saan? Sa Napaan. Sa? Ha? LMJ Mini Zoo. Yan. Okay. So, nakapunta na kayo? Ay, very good. Ang eagle, ating Philippine Eagle, ating national bird, nakita nyo na personal? Saan? Hindi, personal ba na nag-selfie kayo? O kinunan ninyo? Nakita nyo na personal? Wala? Saan? Manila. Manila Zoo? So ano pa? Wala na kayong, di nyo nakita? Personal, no? Sa mga Discovery at saka Nat Geo lang, ano? Sa mga Facebook, no? Sa YouTube. So dito sa Malay meron na din.
Saan gani? Yan, LMG. So, sino nakapasyal na doon? O, ba, isa, dalawa, tatlo. Sino pa? Apat. Okay, sino pa nakapasyal doon? O, nag-enjoy naman kayo. O, very good. So, yan lang ha. Magaling pala ang taga-Kubay Sur. Hindi lamang si Yael, no? So, kayo ang mga future na makakasali din dyan upang manalo. So, salamat ha. At sa inyong teacher. Anong pangalan ng teacher ninyo? Ay, Ma'am Glenda. Siyempre, kilalang kilala. Maraming salamat, Ma'am. At sa inyong lahat. Okay mga kabarangay, narito po tayo ngayon sa Kubay Elementary School at kaharap po natin ngayon si Sir Kenneth Siniel, ang School Principal 1 upang alamin mga kabarangay ang ilang mga katanungan kaugnay dito sa Kubay Elementary School katulad ng ilang mga estudyante at ating pagbati sa nanalong estudyante sa Division Science Quiz B ngayong araw. Sir, magandang araw sa inyo. Good afternoon. At ako ay nagpapasalamat na narito ngayon ako sa inyong eskwelahan. Unang tanong ko, sir, ang Kubay Elementary School ay ilang mga mag-aaral natin dito? Okay po. Good afternoon po, SB Nikki and sa tagapakinig po ng programa. So, dito po sa Kubay Elementary School ay sa kabuuan, meron po kaming 294 na estudyante. Kasama po dyan yung ating 23 na mga IP learners natin or locally known as mga ATI. So sa kabila ng napakarami palang mga estudyante, sir, no? Ilan naman yung mga teacher natin? Sa ngayon, meron po tayong 12 teachers sa Kubay Elementary School. 12 teachers. So bago ka dito, sir, sa Kubay Elementary School, saan ka na? Galing po ako ng Boracay. Lamberto H. Terrell National High School po ako mula 2016 hanggang December 18, 2023. So bago pa lang po ako, wala pa akong 1 year. So ikinagalak po namin, sir, na nabalitaan po namin na si Yael, no? Ang pinaka first name niya ay si Yael. Yael. Yael mamaya. Quinton Si Yael. Chofilo. Okay. So siya po, sir, ay nanalo sa Division Science Quiz B na mapalad na siya ay nakakamit, no, ng isang pagkilala na sa kanyang kagalingan sa Quiz B. So ano ang masabi mo, sir, sa kanya bilang estudyante ng Kubay Elementary School? Sige po. Of course, ang Kubay Elementary School community ay nagagalak and very proud that one of our learners na si Yael ay nakapasok po doon sa Division Science competition po sa Kalibo. Nakapasok po siya sa top 10, no? So we are proud po na despite na maliit lang po ang Kubay Elementary School, ay hindi naman po kami nagpapahuli sa mga contest. So itong si Juan Serrano, itong si Aldrix Yael Teofilo ay taga Kubay mismo. Kubay Sur. Kubay Sur mismo. So ito ay nagpapatunay lamang na dito sa Kubay Elementary School ay mayroong kagalingan pagdating sa mga quiz B. Ay upo, hindi po talaga nagpapahuli ang Kubay Elementary School sa mga contest. So maraming salamat, sir, and congrats sa Kubay Elementary School na kung saan ay nagtagumpay ang inyong estudyante. At thank you very much also for this time po, SB Nikki. Okay, sa muli mga kabarangay, kaharap ko si Yael ng Kubay Elementary School, isa sa mga nanalo sa Division Science Quiz B na ginanap. So tatanungin natin mga kabarangay kung ano ang katanungan at kung paano niya sinagot ang nagpanalo sa kanya.
Yael, anong katanungan at nasagot mo? Yung phenomenon po sa question sa difficult ang question po ay pag ang moon ay nag-eclipse po sa sun, tapos para din po nagbibigay po ng reddish or brown hue na glow, ano po ang tawag sa phenomenon na yun? So parang inisip ko po noon na, ay, baka po blood moon. Kasi po, yun lang po yung unang punta po sa isip ko, blood moon. So, sinulat ko na po yun. Turns out, tama pala po ako. So, sa mga panahon na yung kinabahan ka, Hindi po. pinagandaan mo talaga? Opo. Pero, meron po sa mga, pati po sa district, yung mga iba pong question, wala po sa binasa ko. Pero, meron din po. Nung nanalo ka, anong sabi ng parents mo? Na-proud po sila sa akin. Okay lang po sa kanila kahit talo po ako. At least I tried my best. Ganon. Okay. Kasi hindi ka nag-champion, pero at least, pasok ka. Opo, at least pasok po ako sa division, pati po sa elimination. Ayun. Kasi po, sabi po ng nanay ko, malaki ng bagay sa elimination. Kasi madami po akong kalaban na school sa buong division. Mga Malay, Nabas, para pong ganon. Kahit naman po na punta po kami Kalibo, kahit po mahirap po yung times na yun kasi naggastos, pa rin po, okay pa rin din po, worth it po. Kasi hindi lang po nakapag-enjoy, nakapag-experience din po ng matalo. So, anong masabi mo sa school mo dito sa Cubay Elementary School? Sobrang peaceful po dito. Sobrang close to nature, sobrang peaceful. Wala masyadong nambubuli, pero parang maganda po talaga yung school system. Maganda po talaga. Okay. Proud sa'yo ang principal at saka mga teacher mo. Opo. Sa'yo. Opo, lalo na po shoutout din po kay Ma'am Grace kasi siya po ang po sa akin, nagpa-help at siya din po ang nagtulong sa akin para po nag-motivate po siya sa akin para din po makarating po ako sa division. At may pasalamatan ka pang iba, sino pa? Magulang ko po, lahat po ng mga classmates ko na nagsusuporta po sa akin, lalo na po ang mga best friend ko, lalo na din po parents, pati po kay Sir Kenneth. At sobrang-sobra po talaga kay Red S. Agustin, kay Ashley, kay Ate Janine, at kay Ma'am Grace. Okay, yan po lang. Yung coach. Okay. So may tanong ako, may quiz bee tayo ngayon. Napakahirap ito. Aywan ko kung masagot mo to. Anong ibon ito? Philippine Eagle. Tama. Ito. Ng ostrich. Sa personal nito na nakakita ka na ng ostrich? Hindi po. Parang nakita ko lang po sa mga wildlife na channel. Itong Philippine Eagle na nabanggit mo? Hindi ko po talaga po siya nakita na close up. Pero hindi ko din po alam kung yan po talaga yung lumilipad sa papuntang Boracay o hindi. Parang sobrang laki niya po. So, sa mga Nat Geo lang at saka sa mga Discovery, no? Opo, channel. mostly po sa ostrich. Pero, hindi po ako sure kung yan po yung Philippine Eagle na yun po yung lumilipad. Okay, malaki lang po na ibon. Nice. Sige. Maraming salamat, ha? Sige, thank you. Si Yael kasi isang batang matalino yan. Kasi walang ginagawa sa bahay, kundi talagang porsigido talaga siya sa kanyang pag-aaral. Advanced learning siya kasi mahilig talaga siya magbasa. Wide reader. Wide reader talaga siya. Kaya hindi mo basta-basta yan na mapagsabihan ng hindi tama, kundi talagang gusto niya, sure talaga yung sagot niya para sa'yo. Yan ang taong, pupil na parang wala kang masabi dyan sa kanya, lahat kaya niyang gawin, basta lang sa pag-aaral niya. Kaya wide reader talaga, mga books niya yan, hindi basta-basta na mga books niyang kanyang binabasa. Marami siyang mga books na hindi namin yan maibigay sa kanya, kundi yung nanay niya,
suportado kasi siya ng nanay niya. Kaya, ganun yung ugali. At saka yung ugali ni Yael, ano siya, disiplinado. Ayun. Disiplinado talagang bata. So, ano ang mapayo mo, ma'am, sa mga estudyante na nanonood sa atin? Sana naman yung mga pupils namin na ito, magbasa naman ng maraming libro kasi marami din kaming mga aklat dyan na nandyan din yung kaalaman na ibinibigay namin sa kanila. So kung pwede lang mga magulang, kailangan namin ang tulong ninyo para magtulungan tayo para sa ikikunlad ng kanilang mga kabataan. Kasi may mga bata pa kami na mahirap talagang magbasa. Kaya kailangan namin talaga sa bahay, kailangan ang magulang, ang ang kinakailangan namin na magsuporta din sa kanila. Si El naman po kasi is, unang-una, magaling siya makinig sa akin. Kapag sinabihan ko siya ng mga dapat niyang gawin, sinusunod niya ako agad. So, kaya yun yung parang hindi nagiging problema sa akin. Lalo na pagka may mga gagawin sa school, may mga dapat gawin sa bahay, sinusunod naman niya. So, wala akong problema sa pagdating sa gano'n. So, meaning very supportive ka sa pag-aaral niya? Yun. Pagdating sa school naman niya, kahit anong activities na gusto niya salihan, go. Pero pagka ayaw niya, hindi ko pinapayagan pag ayaw niya. Kumbaga may sarili siyang desisyon. So ano ang pinakapayo mo palagi sa kanya para maging mabuti siyang bata at mahilig sa pag-aaral? Ayun, lagi ko lang sinasabi sa kanya na susunod siya sa mga teacher niya, wag siyang mang-aaway. Number 1 talaga, ayoko ng bullying. Sinasabihan ko siya na wag siyang mambubuli talaga kasi nakaka-apekto, lalo-lalo na sa mga bata. Kapag ang bullying kasi nandiyan, nawawala yung focus nila pag nag-aaral sila. So kapag sinasabihan ko siya lagi na mag-aaral ka lang, enjoy mo lang yung pag-aaral mo. Wag mo i-pressure sa sarili mo, ganun. Kaya... So yun mga kabarangay, napakahalaga ang magulang sa pag-unawa, pangalaga at pag-alalay at pagsuporta sa pag-aaral ng kanilang mga anak.